sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos sa Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ko nung ako'y bata pa, 60 years ago, dinadala kami ng aming mga magulang, kasama ang aming mga lolo't lola, sa Quiapo para makibahagi sa prosesyon ng Nazareno. No? Ibang-iba pa noon. Noon ay very festive. Ang mga sumasama sa prosesyon, naka-formal na damit. Maayos ang hanay ng mga prosesyon. Maraming banda. Napakarami. Siguro mga 50. Can you imagine? 50 banda. Ganong kadami. Naalala ko doon kami pumupwesto sa may simbahan ng San Sebastian. At ang imahe ng Black Nazarene, nakakarosa, hindi pinag-aagawan, hindi pinagtutulakan. Maayos na maayos ang prosesyon pa noon. Well, that was before. Ibang-iba na ngayon. No? So mga kapatid, ngayon pinagdiriwangan natin ang kapistahan ng traslasyon. Nung una ay hindi ko maintindihan, sabi ko, bakit kaya? Kasi last Sunday pinagdiwang natin yung Epiphany, sanggol pa si Jesus. Tapos ngayon, nagpapasa na ng cross. Parang hindi ko makita yung logic. Sabi ko, ba't kaya ganun? Yung pala, ang pinagdiriwang natin, hindi naman pala yung Black Nazarene. Kasi ang kapistahan talaga ng Nazareno ay Biyernes Santo, di ba? Ang pinagdiriwang pala natin ay ang traslasyon. Ibig sabihin nito ay ang the transfer. So magbalik tayo sa history ng Black Nazarene. Taong 1606. Sino po ang isinilang na ng 1606? May mga isinilang na ba ng 1606? 1606, mula sa Mexico, dala ng mga Agustinian Recoletos ang imahe ng itim na Nazareno. So dumating po sa Pilipinas, sa Maynila, taong 1606. At ito inilagak sa simbahan. Dati kasi merong simbahan doon sa Bagong Bayan, yung Luneta ngayon. Ang pangalan ng simbahan ay St. John the Baptist Church. At sa loob ng 2 taon, after 2 years, inilipat naman ito sa San Nicolas de Tolentino Church sa Intramuros, malapit pa rin. At after na natili doon ng mahigit sa more than 150 years, taong 1787, nung ito ay inilipat na sa Quiapo. So yun ang pinagdiriwang taon-taon, yung traslasyon, the transfer of the image of the Black Nazarene from Luneta to Quiapo. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa natin, di ba? Mula sa Luneta, dinadalang image ng Black Nazarene sa Quiapo. Tumatagal ang prosesyon ng minsan mga 20 hours, di ba? Mahigit 6 na kilometro ang haba ng dinadaanan ng prosesyon. Okay?
So ngayon, mga kapatid, ang ating pagnilayan ay ang kahulugan ng pagsunod natin kay Jesus Nazareno. Jesus of Nazareth. Yun ang ibig sabihin ng Jesus Nazareno. Sapagat si Jesus ay nakilala na taga Nazareth. No? Siya ay hindi man siya doon pinanganak dahil siya pinanganak ay sa Bethlehem. Siya ay lumaki, naging adult, naging karpintero sa Nazareth. Kaya siya nakilala na si Jesus na taga Nazareth or Jesus, si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang ating ginagawang sakripisyo, nakikita natin mga kapatid, sa prosesyon talagang maraming nakikipag-agawan, nakikipagsiksikan para lamang mahipo, mapunasan ng tuwalya ang imahe ng santo ni Jesus Nazareno. Yun ay isang pagpapahiwatig na tayo bilang mga mananampalatayang mga Filipino, tayo ay by nature, we are very touchy. Nais nating hipuin. Kung pwede lang nating hipuin ang Diyos, nais nating hipuin ang Diyos. Kaya mahilig tayong magpunas ng ating mga panyo sa ating mga imahen, tapos ay pinapahid natin sa atin. Isang expression or gesture ng paghingi ng biyaya at pagpapala upang tayo'y pagalingin sa ating mga karamdaman. Dahil tayo ay maraming sumasampalataya na ang imahen ng Black Nazarene ay mapaghimala. At marami ang nagpapatotoo na sila'y pinagaling sa kanilang karamdaman. Subalit, isang malaking hamon sa atin, sana hindi lamang sa ganitong okasyon nananatili ang ating panata. Maganda rin kasing tanungin, ano ba ang kahulugan mo sa panata? Ang panata kasi ay isang pangako, di ba? Namamanata ka. Pangako. Hindi lamang ito yung panata mo na sasama ka every year tuwing January 9. No? Hindi lang yung ganun. Ang panata na inaantay at inaasahan sa atin ng Panginoon ay ang panata na susunod kay Kristo, magiging tapat sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, ano ba ang paanyaya ni Jesus sa mga tao, no? Anong paanyaya ni Jesus? Sabi ni Jesus, sino man ang nais na sumunod sa akin, sino man ang nais na maging alagad ko, kinakailangan limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. No? Paglimot sa sarili. Yun ang number 1. Kaya po mga kapatid, ang ating dapat panata kay Kristo ay isang personal at pang-araw-araw na relasyon. Hindi tuwing January 9 lamang. Kasi marami akong makilala, January 9 lamang nagsisimba sa Quiapo. The rest of the year, hindi naman sila nagsisimba. January 9 lamang. Naalala ko, naranasan ko na rin kasing magpunta sa Luneta para dumalo doon ng misa sa grandstand. No? Talagang maraming sumasama doon. Hindi naman sila after the Mass. Gusto lang talaga nila ay ang mahawakan at mahipo ang imahe ng Jesus Nazareno. Naalala ko na one time dumalo ako ng misa sa grandstand. Talagang there was a mob. Talagang inakyat ng mga tao yung grandstand at naputol ang misa. Ang nagmimisa pa naman noon ay si Cardinal Tagle. Naputol talaga. Hindi na natapos yung misa kasi nagkagulo. No? Inakita ng mga tao yung grandstand para kuhanin na yung imahen ng Black Nazarene. So yung mga ganito, nakakalungkot yung ganon. Kasi maraming paraan at hindi yun ang paraan na inaasahan sa atin ng Panginoon ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya.
ang inaasahan niyang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya ay ang paglimot sa sarili, pagpapasa ng ating krus at pagsunod. Kung ang ating panata ay hindi hahantong sa ating inner conversion, pagbabago ng buhay, walang kahulugan ang panatang yan. Wala. Magiging makahulugan lamang ang panata kung tayo ay tatalikod sa ating kasalanan, magbabalik loob kay Kristo sa sakramento ng pakikipagkasundo, at magbabagong buhay, susunod sa landas ng Panginoon. Doon lamang magiging makahulugan ng ating panata. Dapat yun ang maging panata natin. Hindi lamang yung pagsama sa prosesyon tuwing January 9 sa Quiapo. Sana hindi lang dun. Dapat ang ating maging panata, Lord, tatalikuran ko ng aking mga kasalanan. Magbabalik loob na ako sa iyo at magsisimula na ako ng bagong buhay ng pagsunod sa iyo. Kung ganun lamang sana ang panata ng bawat Filipino, hindi sana tayo the most corrupt country in this part of the globe. Kasi I'm sure sinasaksihan tayo, pinapanood tayo ng buong mundo. Hindi nila maintindihan, how can this Filipino gather 6 million people for this kind of procession that lasted almost 24 hours? No, they were amazed of our religiosity. We are so religious. And yet, how come we are the number one corrupt country in this part of the globe? Wala ba kayong nakikitang mali doon? We are so religious, and yet we are so corrupt. Anong nagagawa ng pananampalataya sa ating buhay? Wala. Di ba? Kasi magkahiwalay. Wala. Hindi natin ginagamit ang ating panata. Hindi natin ginagamit ang ating pagmamahal kay Kristo sa pagiging matuwid na pamumuhay. Tandaan natin, it is not our religiosity that will save us, but rather, it is our spirituality. Magkaiba yung religiosity sa spirituality. Religiosity is the practice of external devotions, prosesyon, yan. Pagsama sa prosesyon, pagdarasal ng rosaryo, yan. Yan yung pagiging religious natin. But spirituality is the movement of the Spirit that is interior, that is happening inside us. No? Pagbabagong bunga ng Espiritu Santo. Kaya magkaiba siya eh. Ang spirituality ang magdadala sa atin tungo sa daan ng kaligtasan. It is not the religiosity. It is not the religiosity. Kasi tingnan natin, paano ba tayo nagde-decide? Kasi our faith should be our basis for making choices and decisions. Tandaan natin mga kapatid, every decision is a moral choice. Bawat pagpapasya is a decision for God or against God. Diba? Simple lang, ganito. May sasabihin ako, sasabihin ko ba yung totoo o magsisinungaling ako? Moral choice na yon. Diba? O pagdating sa eleksyon, kasi tayo mga kapatid, hindi tayo marunong we do not use our faith when it comes to religion. When it comes to election, that's the very reason why our country is so corrupt. Because we do not use our faith, our moral option when it comes to electing our officials. That's our problem. Hindi kasi natin ginagamit ang tinuturo ng ating pananampalataya. That's the problem. Dapat mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, isinasabuhin natin ang ating pananampalataya 24/7. No? 24 hours a day, 7 days a week.
Every time we make a decision, every time we make a choice, it should always be a moral choice. Diba? Alam mo namang bawal ang pumatay, bawal ang magnakaw. Pipili ka pa ng iboboto mo na pumapatay at nagnanakaw. Bang ganon? Di natin ginagamit yung pananampalataya natin, gamitin natin. Tayo rin ang may problema eh. Tayo ang problema ng ating bansa. We are so religious and yet we are so corrupt. And I'm sure Jesus of Nazareth is not happy with us. Our religiosity, yung kahit na 6 na milyong tao yung sumasama sa prosesyon, kung hindi naman ito hantong sa ating pagiging matuwid na pamumuhay, matuwid na pag-iisip at pagdidesisyon, wala. Nasayang lamang ang paghahandog ng buhay ni Kristo sa krus. Nasayang lamang na ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu nung siya'y muling nabuhay. Kung hindi naman natin isa sa buhay ang kanyang kautusan. Kaya nawa mga kapatid, ang araw na ito na pinagdiriwang natin, ang paglilipat ng banal na the Black Nazarene from Quiapo to Luneta, nawa tayo rin ay sumunod kay Kristo, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Sumunod sa paglimot sa sarili at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So tumayo tayo para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, tayo tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at malhating krus, ding ginawa ng Diyos amang ating dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang buktong na anak. Ang ating tugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ating handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahay niyang banal. Ama namin lumikha, si kapagpapatawad ang mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pampara sa amin, maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inibot ito sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kainin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganyan din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang hiwaga nating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis naming Santo Papa, Ruperto naming Obispo, lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama sa panalangin tinuro ni Jesus.
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghay na aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bahagi natin ang kapayapaan ni Kristo, kapayapaan sa inyong lahat. Cordero ng Diyos, alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tulad nating inanyahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
masin mo totoo. Tunay mong pagkatao, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang malalapit sa puso ko. Sa'yong magpapalik sa piling kong kustos ng pagsuyo. Manahimik at makinig at maging aking muli. Sa piling mo, akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang mananapig sa puso ko. Sa iyong pagpapalik sa piling kong kuskus ng pagsuyo. Manahimik at mag-iig maging aking muli. Manalangin tayo. O Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagabuhay sa kalulhatian, sapagat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Isusunod po agad pagkatapos ng misa ang prosesyon sa karangalan na ating Poong Jesus Nazareno. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. O aming Amang mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan,
kahit sa krus siya'y mamatay, at ngayon siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at sumunod tayo sa landas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.